Okay mga apo, nakapasyal si Lolo. Andito ako ngayon sa San Pedro Roxas, Isabela. Hello mga apo, mga lolo at mga lola. Dito naman tayo sa ating channel, Plants with Lolo Fred. Nakapasyal yung lolo nyo dito sa Isabela. Kasama ko ngayon yung aking kumpare, si kumpare Angel. At andito ako sa kanyang asyenda. Wow! 5 hectares. At kung tignan ninyo, ang dami niyang mga tanim. May mga tanim dito na dwarf na buko. Yan, nakahilira yan. Okay. Tapos, mayroong mangga. Namumunga na yung mga yan. At dito sa gitna ng ito ay tatamyan niya ng kamuting kahoy. And then, pag tignan ninyo ito, nag-harvest na sila ng kanilang mga ang tawag, ano bang tawag yan? Palang sa Ilocano. Patula. Okay, ito. At mayroon ding dry kangkong doon. At ito, mga apo, likod lang ng bahay niya. Yung bahay niya ay sabi niya parang ano lang, parang farmhouse. Pero ito ay dito lang. Namamasyal sila dito. Mayroon siyang malaking bahay, mga apo. Doon sa bayan. Pero sabi niya sa akin, mas maganda ang hangin dito. Tignan ninyo. Tignan natin dyan. Hanggang doon. May mga manok siya. May mga alaga siyang magaganda. Kaya, mga apo, pasyal na dito. Ituro ko yung mga lugar na yun. Magsawa ka. Okay. Kaya, pasyal dito mga apo. Fresh air. Shout out. Okay. Shout out kay Edrel Aguilar. Marami siyang mga bibi na alaga. Okay. So, yon. Pasyalan natin yon. Okay. Pasyal sa view natin. Ito si kumpare ko. Okay. Yan. Kabats ko ito sa seminary. Kaya kami din po ay naglilingkod sa Panginoong Diyos. Okay. Mayroon ng nakasalukuyan na palay na tanim. By the way, mga apo, ang Isabela area dito sa Pilipinas ay tinatawag nila na rice bowl of the Philippines. Kaya pagka andito kayo, punong-puno ang inyong mga bowl ng rice. Okay. Only rice. Okay. So, maganda. Yan. Mayroon ding mga lumilipad na mga ibon na yan. Yan yung migrating birds. Galing sa winter area. So pagka winter na sa lugar nila, pupunta sila dito mag-migrate. Kasi giniginaw din sila. Yes. Kamuting kahoy. White kasaba ito. Ay, white kasaba. Pagka bunutin mo ito, may laman na yan. Okay. Kaya ito. Subukan natin mangtulas na. Doon po kayo. Po. Rigas. Oh no! Ito ba, Stan? Maliliit pa. Ito,
bumunot yung kumpare ko, kaya lang maliliit pa. Pero ito, dapat punong-puno na yan. Yan, so wala pa sa panahon. Next time na pagbalik ko dito, punong-puno na ito, malalaki na. Okay. So siguro after mga 1 month, 2 months. Yan. Anyway, mayroon ng isa oh. Yan. Ito yung isa. Oh. Ito. Ganito yan, mga apo. Okay, okay. Yan. Ito. Ayan. Okay. So, magtanim ng kasaba. Pag ubos na ang rice, maganda ito. Ito yung high-tech na kanyang kalabaw. Pero ito ay pang-araro, panggamit sa bukid. Kaya maganda. Talagang urig na ito. Senior citizen na rin yung kanyang gamit. Anyway, upcoming yung mga high-tech na yan. Okay. Tingnan. Ayan. Shout out kay Ellen May na nandoon sa Pangasinan. Siya po yung kanyang anak na nandoon at ini-enjoy din yung kanilang mga gawain doon sa Pangasinan. Yes. Tignan natin yung talong. Eggplant, kamuti tops, and then mga talong, yan po, yan. And then mayroong mga sili doon, somewhere, kaya maganda, backyard talaga. At talagang organic itong mga ito. Kaya very safe na kainin. Lalong-lalo sa panahon na ito na ang daming mga toxic na bagay. Kaya, yes, let us enjoy. Organic farming ang pinopromote dito. O, tignan ninyo yung mga design. Naka-organize. Ito yung kamote. Ito, pechay. Yan, mustasa. And then, may kangkong dito. Dry kangkong. Okay. Kaya, napakaganda. Yun. Mayroon ding nakagitna dyan na malunggay, yung anong tawag dito? Yung pinaka full of nutrients na kinakain natin, malunggay. Yes! Okay mga apo, nakapasyal si Lolo. Andito ako ngayon sa San Pedro Rojas, Isabela. Dito sa backyard ng aking kaibigan. Yes. Pareho ko na siyang lolo. Okay. Bye-bye.